Ako si Migo, isang photographer na tamad maglinis ng kwarto, mahilig sa cold brew at halos 2 taon ng single. Ayoko dapat sa mga dating app pero noong gabi ng bagyong walang signal sa buong barangay, bigla akong kinagat ng boredom at doon ko siya nakilala. Si Nina Llorente. Ang profile niya simple lang. Isang black and white photo na taken mula sa ilalim parang kinunan habang nakatingin siya sa kisame. Walang masyadong info, pero may isang linya lang. Gusto kong maranasan ang gabi na hindi ko nakakalimutan. Nag-match kami matapos ang ilang minuto. Walang hey, walang kamusta. Ang unang mensahe niya, libre ka ba sa Friday night? Gusto kong makilala ka. Sa totoo lang, parang may kiliti sa batok yung paraan ng pag-type niya. Hindi ko maipaliwanag, hindi siya flirtatious, hindi rin OA. May something lang off, pero intriguing. Lumipas ang mga araw, dumating ang Friday. Nagkita kami sa isang resto bar sa may likod ng simbahan, yung tipong lugar na bihira ang tao, laging may soft jazz at laging may isang kandilang halos maupos na sa bawat mesa. Nang dumating siya, parang may malamig na hangin na sumabay. Nakaitim siya, dressed na parang sinadya talagang huwag mag-reflect ng liwanag. Kulay uling. Hindi yaso pangkaraniwang itim. At yung amoy niya hindi perfume. Parang matandang aklat na may bahid ng pabangong hindi mo matukoy kung galing pa sa tao. Sorry kung late, sabi niya. Pero hindi siya late. Ako nga ang nauna ng halos 30 minutes. Hindi, ako nga ang maaga, sabi ko. Ngumiti siya at doon ko unang napansin. Ang ngiti niya hindi umaabot sa mata. Parang scripted, parang kailangan lang ipakita. Nagsimula kami sa casual na kwentuhan. Work, hobbies, paboritong pagkain. Pero habang tumatagal, mas ramdam ko ang parang kabigatan ng hangin. Walang background music, wala ring ibang customer. Parang kami lang talaga ang nandoon o kami lang ang pinayagang naroon. Gusto mo ba ng totoo? Tanong niya habang umiinom ng red wine. O mas gusto mo yung magandang kwento lang? Kwento muna. Wag muna totoo, pabirong sagot ko. Tumawa siya pero walang tunog. Okay, bulong niya. Pero wag kang tatayo sa gitna ng kwento. Nakakainis yon. Napatawa ako pero kinabahan din. Sino ba nagsasabi ng ganito sa date? Matapos ang dinner, niyaya niya akong maglakad. Dinala niya ako sa isang parte ng bayan na hindi ko pa nararating kahit dito na ako lumaki, isang lumang parke sa may likod ng abandoned na sinehan. Tahimik. Walang pailaw. Pero para bang kabisado niya ang daan. Dito ako dati dinadala ng lolo ko, kwento niya, kapag gusto kong umiwas sa tao. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero sumunod lang ako. Nasa dulo kami ng park nang bigla siyang huminto. Tingnan mo yan, sabay turo sa may fountain na patay na. Anong meron? May iniwan akong bahagi ng sarili ko riyan. Matagal na. Bigla siyang lumuhod, pinasadahan ng daliri ang ibabaw ng marble ng fountain. Nandito pa rin siya. Nina, tanong ko, okay ka lang ba? Tumayo siya bigla, malalim ang hininga. At sa isang iglap, tumalikod siya at ngumiti. Sorry. Minsan lumalabas lang, yung version kong hindi pa tapos. Kinilabutan ako. Kung ikaw makikipag-date sa taong halos perpekto pero may mga sinasabi at galaw na parang hindi para sa mundong to, ipagpapatuloy mo pa ba ang gabi? May mga tao kang hindi talaga dapat minamahal, lalo na kung hindi mo alam kung buhay pa ba sila o matagal ka na nilang hinihintay sa kabilang dako. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yon. Pag-uwi ko galing sa date namin ni Nina, ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya niya. Wala namang nangyaring masama. Hindi rin naman kami nag-away. Pero habang nakahiga ako, paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya sa fountain. May iniwan akong bahagi ng sarili ko riyan. At yung tono niya hindi malungkot, kundi parang pag-amin. Kinabukasan sinubukan ko siyang i-text. Nina, salamat sa gabi. Gusto kitang makita ulit. Walang reply.
Sumunod na araw, wala pa rin. Sa app kung saan kami nagkakilala na wala na ang profile niya. Tulad ng hindi siya kailanman nag-exist, hindi ako mapakali. Iba to. Hindi lang simpleng ghosting. May kakaiba. Parang literal. Naalala ko ang fountain sa likod ng sinehan, kaya napagpasyahan kong bumalik doon kinagabihan. Madilim, tahimik at gaya ng dati walang ibang tao. Pero may naiwan isang maliit na kahon sa tabi ng fountain, parang gift box. Nang buksan ko may laman isang Polaroid. Ako, kumakain sa mesa namin ni Nina noong unang gabi. Pero walang ibang taong kasama ako sa litrato. Ako lang, mag-isa. Kinilabutan ako. Hawak ko pa ang camera phone ko nung gabing yon, pero never akong nagpicture. At imposibleng kuhanan ko ang sarili ko mula sa anggulong yon. Agad akong umalis. Tumakbo ako pauwi. Pero sa likod ng isip ko nagsimulang may humawak sa mga alaala ko. Paano kung mula pa lang sa simula, ako na lang ang nag-iisang nandoon. Kinabukasan, dumiretso ako sa City Hall para magtanong tungkol sa lumang sinehan at ang fountain. Pinatawag pa nila ang isang senior na archivist sa Cultural Division, Nina Llorente? Tanong ng matanda habang sinisiyasat ang listahan. Oh, kilala ko yan. Lumamig ang paligid. Bakit sir, saan ko po siya pwedeng makontak? Imposible na iho, matagal na yang patay. Nanginig ang tuhod ko. Anong ibig niyong sabihin? Taga rito yan dati. Anak ng may-ari ng sinehan. Sikat na dalaga noon. Pero may nangyari 2004 na walang parang bula pagkatapos ng Pasko. Huling nakita sa park sa may fountain. Sabi ng mga tsismosa, may iniwang sulat. Gusto raw nitong makilala ang sarili niya sa bago niyang katawan. Wala na siyang balak bumalik. Nanginginig ang kamay ko, nilabas ko ang Polaroid at ipinakita sa matanda. Sir, ito po yung lugar. Ako po yan. Pero wala po siya sa picture. Napatitig ang matanda. Hiho sino kumuha niyan? Umalis ako at hindi na nagpakita roon muli. Pero simula noon, nagsimula nang magpakita si Nina hindi sa labas, kundi sa salamin. Tuwing gabi, habang nagsisipilyo ako, makikita ko siya sa likod ko. Tahimik, nakangiti. Tuwing kumakain ako mag-isa, parang may kamay na humahawak sa braso ko, gaya ng dati. At tuwing nararamdaman ko na mag-isa ako may boses na pabulong, hindi mo ako iniwan. Kaya hindi rin kita iiwan. Isang gabi ginusto kong putulin na ang koneksyon, tinapon ko ang Polaroid. Pinura ko ang app, nilinis ko ang kwarto. Pero pagising ko kinabukasan sa kisame, may bagong sulat gamit ang nail polish migonina sa dulo ng gabi. At sa ilalim ng kama nakita ko ang mismong kahon may panibagong Polaroid. Kami, magkasama na. Pareho kaming nakangiti. Pero ako may mata na parang hindi akin. At si Nina, hawak niya ang kamay ko. Pero tila humihila sa akin pababa, palalim sa dilim. Hindi ko siya minahal. Pero minahal niya ako at sa kanya, sapat na yon para hindi na ako makaalis. Bawat lalaking minamahal niya, dinadala niya pabalik sa lumang parking iyon. Kinagaya ang gabi, kinagaya ang date. Paulit-ulit. Hanggang makuha niya ang buong sarili ng tao, hanggang makasama niya ito. Habang buhay, kung sa susunod mong date parang may deja vu kang nararamdaman, tanungin mo muna ang sarili mo, baka hindi lang ikaw ang unang ikaw na dumaan sa gabi nila. At baka wala ka nang gisingin sa susunod na umaga.